Welcome to my channel, Learn with Teacher Ali. Matatag Curriculum, GMRC, Grade 4, Quarter 3, Week 3. At ang ating tatalakayin ay tungkol sa iba't ibang paraan ng pagtitipid at pag-iimpok na nakatuon sa pagtulong sa kapwa. Pamantayang pangnilalaman. Natututuhan ng mga mag-aaral ang pag-unawa sa pagtitipid at pag-iimpok para makatulong sa kapwa. Pamantayan sa pagganap. Na isasagawa ng mga mag-aaral ang mga paraan ng pagtitipid at pag-iimpok na nakalaan para sa sarili at kapwa bilang tanda ng pagiging matipid. Kasanayang pampagkatuto. Nakapagsasanay sa pagiging matipid sa pamamagitan ng pagtatabi ng mga bahagi ng baong pera o allowance o gamit na ayon sa kakayahan na maaaring makatulong sa sarili o kapwa sa panahon ng pangangailangan. Una, na ipahahayag ang ugnayan ng sariling pagtitipid at pag-iimpok sa pagtulong sa kapwa. Pangalawa, na ipaliliwanag na ang pagtitipid at pag-iimpok para makatulong sa kapwa ay mahalagang disiplinang pansarili na dapat linangin upang matugunan ang pangangailangan ng sarili at kapwa sa takdang panahon. At pangatlo, na ilalapat ang mga paraan ng pagtitipid at pag-iimpok na nakalaan para sa sarili at kapwa. Simulan na natin. Day 1. Narito ang mga layunin. Mga bata, ano ang mga suliranin sa loob ng pamilya sa pagtulong sa kapwa? Maaari ba kayong magbigay ng solusyon o mungkahi sa nabanggit na problema? At gumawa ng pangungusap, ng pinagsamang pangungusap ng naisaad sa problema at solusyon. At maaari bang sa pagbuo ng pangunahing pangungusap, makikita ang mga katagang ito? May tungkulin ang pamilya sa kapwa. Mula sa natutuhan sa mga nakalap na impormasyon tungkol sa pagtitipid at pag-iimpok, magbabahagi ang lahat ng mag-aaral ng kanilang karanasan ng pagtitipid, tulad sa pagkain, pera, oras, lakas at iba pa. Isusulat ang karanasan sa pagtitipid sa maliit na papel. Tatawagin ang lahat ng mag-aaral. Bubunot sa mga papel at isusulat sa pisara ang nakasulat sa papel. Susuriin ang mga nakasulat sa pisara ayon sa mga kategorya ng pagtitipid na may kaugnayan sa pagkain, pera, oras, lakas at iba pa. Ngayon ating talakayin ang layunin ng sariling pagtitipid at pag-iimpok. Mga bata, natanong niyo na ba sa sarili niyo kung bakit ako nagtitipid ngayon? Kung hindi, at mabibigyan ako ng pagkakataon magtipid ngayon, para saan o kanino ako magtitipid sa kasalukuyan? Ngayon, idikit sa pisara ang unang papel. Isa-isang lalapit ang mag-aaral at pipili ng isang papel na bibigyan niya ng personal na mensahe. Isulat at idikit ang mensahe sa tapat ng sulat. Basahin ang mga nangyari sa buhay ng sumusunod at sagutin ang tanong sa huli. Gawing gabay sa pagmarka ng sagot ang nakapaloob na rubrics. Si Mariano Que, tagapagtatag ng Mercury Drug, ay ginamit ang kanyang kaalaman sa mga parmasyutiko. Bumili siya ng mga antibiotic at ibinenta ang mga ito sa mga mahihirap na lugar. Ang natipid niyang 100 pesos ay ginawang puhunan at gumawa ng kariton na nagbigay daan sa kanya na magbenta ng higit pang mga antibiotic at maabot ang mas maraming lugar.
Anong uri ng pagtitipid ang ginawa ni Mariano Cue? Pangalawa, si Socorro Ramos na kilala ng marami bilang Nanay Kuring at isa sa nagtatag ng National Bookstore ay dating nagbabalat ng papel mula sa mga itinapong sigarilyo para lamang kumita ng 5 sentimo. Naging isang sales girl sa isang bookstore at natutuhan niya ang mga gawain ng negosyo. Anong uri ng pagtitipid ang ginawa ni Socorro Ramos? Muling awitin ang awit. Pagkatapos, ipaulit sa mga bata ang mga linya ng awitin. Itanong ang sumusunod. Tungkol saan ang awit? Ayon dito, ano ang mangyayari sa buhay kung magtitipid? Sa bukas o kinabukasan? Ano ang itinatanong sa awit? Ano ang iyong magiging sagot? At kaya mo bang magtipid? Paano? Day 2. Narito ang mga layunin. Mga bata, bakit kinakailangan natin na magtipid? Pagsulat ng bucket list. Gumawa ng listahan ng mga aktibidad na gusto o pinapangarap mong gawin. Mga bata, tandaan, kailangan natin mag-ipon, mag-impok, at magtipid upang magawa ang mga aktibidad na gusto o pinapangarap mong gawin. Mas mabuting isali ang ating kapwa sa ating bucket list at mag-isip ng mga paraan upang makapagtipid hindi lamang para sa sarili kundi para din sa kapwa. Ating talakayin ang pagtitipid at pag-iimpok bilang disiplinang pansarili. Ngayon, sagutin ang sumusunod at itala ang sagot sa larawan ng bintana. Sa realisasyon, ano ang iyong naranasang hadlang sa pagtitipid at pag-iimpok? Sa emosyon, ano ang iyong naramdaman at saloobin sa hadlang na ito? Habang sa integrasyon, saang bagay, sitwasyon o kaganapan maaari mong maihambing ang saloobin na ito? At sa aksyon, ano ang iyong imumungkahi upang matugunan ang mga hamon at hadlang sa pagtitipid at pag-iimpok? Basahin ang mga nangyari sa buhay ng sumusunod at sagutin ang tanong sa huli. Gawing gabay sa pagmarka ng sagot ang rubrics na nakapaloob. Unang sitwasyon, ang magsasapatos. Sa kanyang bahay lamang ang paggawaan ng sapatos, tsinelas at sinturon ni Mang Ben. 5 tao ang inuupahan niyang manggagawa. Matyaga niyang sinusuri at tinitingnan ang bawat sapatos, tsinelas o sinturon. Sinusuri niya kung tama ang pagkakatahi at pagkakadikit ng mga bahagi. Mura lang niyang nabibili ang mga balat o katad. Ang pinagtabasan ng katad para sa sapatos ay ginagamit sa paggawa ng tsinelas. At ang natitira ay ginagawa ng paraan upang mabuong sinturon. Sa lahat ng pagkakataon, kung makatitipid ay nagtitipid si Mang Ben. Kaya naman, mababa na ang halaga ng produkto nila, matibay pa.
Dahil sa mataas na kalidad ng mga sapatos, tsinelas at sinturon ni Mang Ben, marami siyang customer sa tindahan. Ikalawang sitwasyon, ang manggagawa ng kakanin. Maagang nabiyuda si Aling Merang. 2 ang kanyang anak, kaya sa kanya naatang ang responsibilidad sa pagpapalaki at pagpapaaral ng mga ito. Ginamit niya ang kahusayan sa pagluluto ng suman, puto at biko. Umupa siya ng maliit na espasyo sa palengke at doon siya nagtinda ng mga kakanin. Lahat ng paraan ng pagtitipid ay ginawa niya. Naghahanap siya ng mabibilhan ng murang malagkit, niyog at asukal na ginagamit niya sa paggawa ng kakanin. Noong buhay pa ang asawa, mahilig siyang manood ng sine. Ngayon ay di na siya nanonood upang makatipid. Sa TV na lang siya nakakapanood ng mga palabas. Naipamana niya sa kanyang mga anak ang pagtitipid sa mga gamit at maging sa oras. Nang lumaon, katulong na ni Aling Merang ang mga anak. Nakapagluluto na rin sila ng iba't ibang kakanin tulad ng kalamay, bibingka, espasol, at sapin-sapin na nakaaangat sa lasa at sarap. Nagkaroon na rin siya ng sariling pwesto. Maaaring umorder sa kanila kapag may mga okasyon at handaan. Ngayon ay sagutin natin ang mga tanong. Una, paano na ipakita ang katangiang pagtitipid sa 2 sitwasyon? Ipaliwanag. Pangalawa, namamana rin ba ang katangian sa pagtitipid? Bigyan ng katwiran ang sagot. Sa pagtitipid at pag-iimpok bilang disiplinang pansarili, sumasang-ayon ka ba o hindi sa sumusunod na pangungusap? Ngayon naman ay lagyan ng check ang hanay na nagpapahayag ng iyong saloobin tungkol sa mga sumusunod. Day 3. Narito ang mga layunin. Mga bata, ano-ano ang mga layunin sa pagtitipid? Mahusay. Ngayon ay gawin ang sumusunod. Maghanap isa-isa ng kamag-aral na makakapareha. Isulat ang pangalan ng kamag-aral at kanyang lagda. Ngayon ay pag-usapan ang mga pamamaraan sa pagtitipid at pag-iimpok. Kakalapin ang mga sagot upang makita ang mga pamamaraan ng pagtitipid at pag-iimpok. Isulat ito sa sagutang papel. Mga bata, ano ang kahalagahan ng pagpaplano upang makapag-impok? Bilang isang mag-aaral, bakit mahalagang may naiimpok ka para sa kinabukasan? Mahusay mga bata! Ngayon ay ating talakayin ang mga pamamaraan ng pagtitipid at pag-iimpok na nakalaan para sa sarili at kapwa. Lagyan ng check ang kolum na tumutugon kung gaano kadalas mo ginagawa ang gawaing nakatala sa unang hanay. Alin sa mga katangiang nasa loob ng parihabang kahon ang di kanais-nais na pamamaraan ng pagtitipid at pag-iimpok? At paano nakatutulong ang mga kanais-nais na katangian sa pagtitipid at pag-iimpok? Isulat sa patlang ang mga tamang sagot.
Ngayon naman ay isulat sa mga kahon na nasa cellphone ang ilan sa iyong mga realisasyon na nais mong isakatuparan upang maipamalas ang mga angkop na kilos sa pagtitipid at pag-iimpok. Stop para sa mga gawaing nais mong itigil. Pause para sa mga gawaing nais mong pag-isipan o pagnilayan kung aalisin mo o ipagpapatuloy mo. Play para sa mga gawaing nais mong ipagpatuloy sa kasalukuyan. At next para sa mga aksyon o plano mo pang gawin para ikaw ay makatipid at makapag-impok. Magbigay ng kalutasan sa sumusunod na sitwasyon. Una, nakapulot ka ng payong sa kantina. Hindi mo kilala ang may-ari nito. Ano ang gagawin mo? Pangalawa, pera ang ibinigay sa iyo ng gantimpala ng may-ari ng perang napulot mo. Paano mo ito gagastusin? At pangatlo, napulot mo ang pitakang may perang malaki ang halaga. Hindi mo kilala ang may-ari nito. Ano ang gagawin mo? Saan ka pupunta upang ipaalam ito? Ngayon naman ay lagyan ng check ang column ng pangyayaring angkop sa iyo. Day 4. Narito ang mga layunin. Ngayon mga bata, hanapin at bilugan ang mga salitang may kaugnayan sa aralin. Isulat ang tamang sagot sapat lang bago ang bilang. Ating talakayin ang pagtitipid at pamamahala sa naimpok. Ang taong nagtitipid at pinamamahalaan ang naimpok ay may natitira pang pera pagkatapos ibawas ang lahat ng kanyang pangangailangan. Minsan, ang pinakamahirap gawin ay simulan ang pagtitipid, ngunit narito ang ilan sa mga paraan. Una, ilista ang iyong mga pinagkakagastusan. Simulan ang pag-impok sa pagkakaroon ng kamalayan sa mga bagay na pinagkakagastusan tulad ng pagkain, upa sa bahay, kuryente, tubig, at baon ng anak sa eskwela o pamasahe o baon ng nagtatrabahong nanay o tatay. Pangalawa, budget sa pag-iimpok. Kapag alam mo na ang gastusin sa loob ng isang buwan, mapagpaplanuhan mo na kung ano ang mga gastusin na maaaring tipirin at ilaan sa iyong impok. Ang iyong ipon ay dapat nasa 10 hanggang 15% ng iyong kita. Pangatlo, humanap ng paraan upang mabawasan ang paggastos. Panahon na upang umisip ng paraan upang mabawasan ito. Magtipid sa kuryente o huwag hayaang nakabukas ang TV, ilaw at bentilador kung wala namang gumagamit. Magluto ng masustansya at masarap na ulam kaysa kumain sa restaurant. Pang-apat, maglaan ng layunin sa pag-iimpok. Magkaroon ng dahilan sa pag-iimpok, tulad ng short term o isang bakasyon, malaking handaan, at sa long term naman para sa edukasyon o pagre-retiro. Pagplanuhan kung magkanong halaga ang dapat ipunin at kailan sisimulan at hanggang kailan ito gagawin. Panglima, pumili ng paraan ng pag-iimpok.
Alkansya ang kinalakihan nating paraan ng pag-iimpok, ngunit wala itong paglago. Kung ano lang ang halagang hinulog mo, ay ganoon din ang matatanggap mo kung bubuksan na ito. Pang-anim, gawing otomatiko ang pag-iimpok. May mga bangko na nagbibigay ng pagpipilian na mailipat ang iyong perang galing sa sweldo papunta sa inyong savings account. Nang sa ganon ay hindi mo na kailangan pumunta sa bangko at magdeposito. Maiiwasan ang panggastos sa nakalaang ipon. Pang-pito, bantayan ang paglago ng iyong ipon. Suriin ang iyong buwanang budget upang masubaybayan ang paglago ng iyong ipon at maiwasan ang problema pagdating sa pagbabudget o paggastos. Ngayon, narito ang isang gawain. Itala ang 4 na katangian upang masabing ikaw ay nagpupunyagi. Karagdagang gawain. Gumawa ng buwanang budget ng inyong pamilya. Magtanong sa iyong nanay o tatay sa paggawa nito. Tama o mali? Isulat ang tama sapat lang kung tama ang isinasaad na pangungusap. Isulat ang mali sapat lang kung mali naman ang isinasaad na pangungusap. Salamat sa pakikinig mga bata. End of week 3. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!